mga dahilan mo bakit ka makikipaghiwalay? Masaya naman kami. Mahal naman namin ang isa't isa. Pero, hindi perpekto ang mga relasyon. This is my mother blog, Mr. Cardi. Mrs. Maraming beses na rin ako gustong makipaghiwalay sa mister ko. Pero, meron talaga sa puso ko na kumakapit na hindi mo siya kailangang hiwalayan dahil lang sa pansariling dahilan, dahil lang sa kakulangan niya ng oras para sa'yo. Sa relasyon namin ng mister ko, pakiramdam ko ako talaga yung ma-attitude. Ma-attitude? May pa-RD. Pakiramdam ko talaga ako yung ma-attitude. And ako yung palaaway. And ako yung ma-issue. Okay guys, ako na yon. Ako na talaga, oo na, ako na. Pero kung sa usapang sakripisyo, ako na yan. Ako na hahamig niyan. Kasi, unang-una sa lahat, tayong mga babae, pag kaya nating i-give up ang lahat para sa lalaki, ay gagawin talaga natin, di ba? Balik tayo sa taong 2017, nung kami ay ikinasal ng mister ko. Ang honeymoon namin ay sa bahay lang. Ang sumunod na honeymoon namin sa Gujarat, kung saan siya nagtatrabaho. Never kaming nag-honeymoon nang pumunta kami sa ibang lugar na, kunyari, yung magagandang lugar dito sa India or nag-ibang bansa kami. Walang ganong ganap. Kasi nung time na yon, as in, sagad siya sa utang. Kasi nga, bago lang pagawa yung bahay nila, siya lahat gumasto sa kasal namin, pamasahe ko, tapos yung pagbibigay ng dowry na akala nila galing sa akin. So, gets ko naman yon kasi wala din naman akong kwarta noon. Meron akong kwarta pero hindi sapat para magbakasyon or mag-honeymoon kayo. So, andun tayo sa punto na hindi tayo pwedeng magdrama or mag-inarte kasi pinili mo yung sitwasyon na yon, pinili ka niya at ginawa niya ang lahat para maikasal kayo. Nung dumating si Sandy, 1-year-old na si Sandy, mag-anniversary kami ng mister ko. Parang second year anniversary namin yun eh. Yung first anniversary pala namin, nasa Pilipinas ako. So parang batian lang ata kami noon. Tama ba? Nabuntis kasi ako ng September. Bumalik ako sa Pilipinas ng January. Tama. At siya naman ay nasa Gujarat, nagtatrabaho. So nagbatian lang kami ng happy anniversary, ganun. Tapos yung second year anniversary namin, dito na nga sa India yon. At ang ganap noon ay ganito na nga. Pinangakuan ako ng mister ko na pupunta kami ng Taj Mahal. So, super saya ko noon and super excited kami noon na pupunta kami ng Taj Mahal. Kasi, kung hindi nyo alam guys, ang Taj Mahal kasi ay isa yan sa pinag-aralan ko ng high school. At parang isa na rin siya sa naging pangarap kong puntahan. So, never pa ako nakakapunta ng Taj Mahal. Asawa ko Indian, pero never pa ako nakakapunta ng Taj Mahal. At nung pinangakuan niya ako guys, umasa ang babae ng bongga. As in, talagang excited ako. Iniisip ko pa noon anong susuotin ko, mga ganon. Ini-imagine ko yung itsura ko. Pinlano namin yun ng siguro mga April or May. Tapos yung kumpanya niya, nagkaroon ng annual meeting. Pinlano din nung May. Tapos yung anniversary kasi namin ng mister ko, July 2. Tapos yung annual meeting nila, na parang 3 days or parang 4 days sa Mumbai. Tapos yung date ng annual party, hindi ko yun makakalimutan. From June katapusan hanggang July 3. Yung anniversary namin, July 2. Tapos yung mister ko, ang saya niya na sinasabi niya sa akin yun na meron kaming annual party from June end of the month hanggang July 3. So ako parang na-disappoint ako guys, pero hindi ko pinakita na disappointed ako. Parang sabi ko, oh talaga. Tapos ang pagkasabi ko ng oh talaga, pumasok ako sa kwarto. Sabi ko, nakalimutan ba niya or mas excited ba siya na pumunta sa annual party? Yun yung tanong sa isip ko. Ngayon, ang tanong guys, anong gagawin ng mister mo pag ganun yung nangyari na nangako ka na sa asawa mo na magta-Taj Mahal kayo, tapos may biglang annual party or annual meeting na magaganap sa Mumbai,
na same din ng date ng anniversary nyo. So, anong gagawin ng asawa mo? Ika-cancel niya ba yon at pipiliin niya ako? Or hindi niya yun ika-cancel at okay na lang yung anniversary na hindi mangyari? So, anong nangyari nun guys? Hindi ko pinapansin yung mister ko kasi nakalimutan niya siguro na anniversary namin yung annual party or annual meeting nila. Naramdaman ng mister ko at na-realize niya na parehas ng date yung annual party at saka yung anniversary namin. Hinayaan ko siyang magdesisyon, hindi ko siya pinilit. Kasi ayoko nang namimilit sa totoo lang. Ayun yung parang naging kaugalian ko na ayokong gawin. Kasi nakikita ko yung kay mama, pinipilit niya yung papa ko. Tapos, ulit-ulit naman siyang niloloko, ganun. Pero sa part ko guys, sobrang sakit nun. Kasi nga, umasa talaga ako ng bongga. Hindi ako pinili ng mister ko na dalhin sa Taj Mahal. Kundi pinili niya yung puntahan yung annual meeting niya or annual party niya. And hindi ko talaga siya kinausap noon kasi nga talagang nasaktan ako at na-disappointed talaga ako na hindi kami natuloy sa Taj Mahal. At since noon guys, parang nawalan na ako ng gana na pumunta ng Taj Mahal. Parang hindi ko na siya gustong puntahan kasi nakaka-disappoint. As in parang nakakasakit ng pakiramdam. Pero at the same time, iisipin mo na trabaho yung pinuntahan niya, kailangan niya yon. Hindi niya pipiliin ang kahit anong selebrasyon sa trabaho niya. Basta pagtawag ng trabaho, kahit anong selebrasyon pa yan, mas pipiliin niya yung trabaho niya kesa sa kung anong selebrasyon ang meron sa bahay. So, ganong klase ang mister ko. So, simula nung nag-anniversary kami guys ng second year, nawala na ako ng gana mag-celebrate ng anniversary. At nawala na rin ako ng ganang batiin ng anniversary yung mister ko. Kasi nga, mas priority niya ang trabaho kesa sa pag-celebrate ng mga ganyang bagay. Ang sakit, di ba? Ang sakit. Oo, masakit. Talagang, umiyak ako noon na hindi nangyari yon. Pero, okay lang kasi nakikita ko kasi si mister bilang magulang. Pero, sa pagiging asawa, yun yung parang kulang. Wala Parang, hindi masyadong naibibigay yung pinapangako sa asawa. So, yun lang yung parang nakakalungkot. Pero sa pagiging tatay at pagiging responsableng lalaki sa pamilya, wala akong masabi sa kanya. Talagang to the highest level na binibigyan niya talaga ang kanyang best. Bilang babae, asawa, nanay, iintindihin mo siya hanggat hindi ka naman niya niloloko or hindi ka naman niya ipinagpapalit sa ibang babae. Hanggat siya ay responsableng tatay, wala kang ibang dapat gawin kundi intindihin at sabihin sa sarili mo na ganun talaga, okay lang yan. Kalimutan mo na yung mga ganyang selebrasyon. Bilang ako talaga guys, sa Pilipinas, kada anong selebrasyon, kahit pa paano, nagsiselebrate talaga kami sa bahay. Yung mga amo ng mama ko, yung mga kinakapatid ko, kahit anong selebrasyon yan, Valentine's Day, kahit ano pang selebrasyon siguro ang meron, talaga nagsiselebrate kami. So, yun yung nakasanayan ko na parang meron kaming time mag-celebrate na kahit ano pa ang handa, basta nandyan kayo sa isa't isa para mag-celebrate. So, yun yung parang siguro hinahanap-hanap ko na hindi napuna ng mister ko. So, ngayon guys, 3 araw na kaming hindi nag-uusap ng mister ko. Nasa tour kasi siya. 1 linggo siyang nasa tour. At, nung linggo siya umalis, ngayong araw ay Friday na. So, 5 days na siyang wala. Ngayon, ang mangyayari, bukas ng alas 5 ng madaling araw, nandito na yun sa bahay. And 3 araw ko na siyang hindi kinakausap kasi nung Martes ng gabi, meron silang party. So, yung party nila, parang nag-start ng 10 at natapos ng 12. Nagsabi siya sa akin na tapos na yung party ng 12. Sabi niya sa akin, kakauwi ko lang sa hotel, katatapos lang ng party namin. Tapos ako guys, bilang isang judgmental at masyadong duda, inisip ko kaagad na bakit sinabi niya ng alas 12 at tapos na? Bakit hindi niya sinabi bago siya mag-start? Anong meron at bakit niya yon sinabi ng late? Meron ba siyang intention na gawin na masama or
or ano bang tinatago niya. Mga kung ano-ano na yung iniisip ko, guys. Pero nung Martes kasi ng gabi, guys, masakit na yung ulo ko. Piling ko magkakaroon ako nung Martes. At yun na nga, bumulwak nga ngayon. Nagkaroon nga ako. Kasi masakit din yung bugelya ko and masakit yung ulo ko. Tapos lagi akong parang inaantok na may cravings ako pero hindi ko alam kung ano yung gusto kong kainin. Nung Martes ng gabi ay tinalakan ko siya ng bongga. Sabi ko sa kanya, alam mo ba, inaantok na ako at gusto ko nang matulog kasi bukas may pasok yung mga bata, pag-aasikaso, hatid, ganon. Nag-overthink ang babae. So, ang sabi ko, anong klaseng party yun? Ngayon, hindi ka matutulog kasi ako hindi na inaantok. Nag-overthink na ako. Anong party yon? Anong ginawa nyo? Sinong kasama nyo? Kahit naman tanungin mo yun kung magsasabi ng totoo o hindi mo pa rin alam, di ba? So ako, tanong lang ako ng tanong. Gusto ko lang siyang istorbohin kasi nga, yung utak ko na-distorbo na. Anong nangyari? Bakit ang tagal? Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit hindi mo sinabi nung bago kayo mag-start? At sinabi mo na lang na tapos na kayo, mga ganun. Tumawag ako guys, alauna. Inaantok na siya. Sabi niya sa akin, bukas na tayo mag-uusap. Sabi ko, hindi. Mag-uusap tayo. Mag-uusap tayo dito ng hanggang 6:00. Kasi nga, nadistorbo mo na yung utak ko. Ang sarap ng tulog mo dyan. Tapos ako, nag-iisip ako dito o anong nangyari, kung niloloko mo na ba ako. Pakiramdam ko naman guys, hindi naman niya ako lolokohin. At hindi naman niya yon gagawin sa akin. Pero, kahit na, parang pakiramdam ko pa rin, may iba pa rin. Parang, mali ko ba anong ginagawa niya or sinong kasama niya, mga ganon. Pero may sa puso ko talaga na hindi niya yon gagawin, na trabaho lang yon. Kasi nga, meron silang mga parang official na pag-iinom ba. Hindi yung katulad ng iniisip ko na mag-iinuman sa kanto or pupunta sa bar. Hindi ganon. Parang sa restaurant, sa hotel, kakain ng dinner, tapos merong isang beer, ganon. Pero hindi ko pa rin may nagsasabi pa rin demonyo sa utak ko na hindi, nambababae yan. Mga ganon agad ang mga naiisip ko. Ang mister ko rin kasi guys, meron siyang ugali na ayaw niya sabihin yung totoo kasi nga alam niya siguro na may inis ako or masasaktan ako or magsiselos ako. Kaya mas gusto niyang sabihin ng tapos na, nangyari na. Tapos na yon, nag-enjoy na siya, ganon. Nung kabataan namin ng mister ko guys, may pangyayari na inis talaga ako sa kanya na parang hindi ko na talaga siya gugustuhin at hindi ko na talaga siya gusto pang makachat. Linggo yun sabi niya may pasok daw siya at hindi daw siya makakapag-chat. Di overthink na naman ang gaga. So ang ginawa ko, naghanap ako ng friend niya sa Facebook niya. May Facebook yan dati si Mister. Pero binura na niya yung Facebook niya na yun. Yung pinaka-old Facebook niya. May Facebook siya ngayon pero ang friend niya ako lang. Yung Facebook niya na yun, marami siyang friend doon. So yung isa niyang friend doon, kinonta ko guys, katrabaho niya. Sabi ko sa kanya, Sinitin ba may trabaho ngayon? Sabi kong ganun. Sabi niya, wala siyang trabaho ngayon. Umalis siya kasama yung mga kaibigan niya. Nahuli ang loko. Investigador ang peg. So, anong nangyari guys? Dahil madalas, lagi kami nagsisend ng picture sa isa't isa. Sabi ko sa kanya, mag-send ka nga ng picture kung asan ka ngayon. Tapos sinisend niya, masyadong close up, yung halatang-halatang parang ayaw niya ipaalam kung nasaan siya. Tapos ang sabi ko sa kanya, alam mo, kung ayaw mo na sa akin at niloloko mo lang ako, ayaw ko rin sa'yo. Huwag mo kong sinasayang ang oras ko at pinag-overthink ako kasi gusto ko pang mabuhay ng masaya at ayaw kong sayangan ang oras ko sa iyo. Wag mo kong ginaganyan. Kung ayaw mo sa akin at ayaw mo magsabi ng totoo, ay walang problema. Bye na sa iyo, sabi kong ganon. Nagsabi siya ng totoo na kasama ko yung mga friends ko, lumabas kami, ganyan, bla bla bla. Nag-inuman kami, ganon bla. Nawalan ako ng gana kay Mr. noon at pakiramdam ko talaga, manluloko. Parang nilalaro ka lang, ganon. Pero hindi ko alam kung nambababae ba siya guys. Guys, wala akong idea kasi hindi ko alam kung nagsasabi ba talaga siya ng totoo. Pero kung tungkol sa pakikipagtalik guys, ang mister ko ay walang kahilig-hilig. Napakadalang, ganun siya. And ayaw din niya na nakikipagtalik sa hotel. Ayaw niya kasi feeling niya
lahat ng kanto may CCTV. So, parang dun ako kampante na hindi siya magloloko para sa akin. Pero, di ko pa rin sure. Bakit ako nang tiwala ulit? Uto-uto ang babae. Siguro, naiintindihan ko yung mga paliwanag niya. At kasi ang mister ko guys ay napakakulit. Pakikipagsuyo niya, hindi ka talaga niya titigilan. Or, susuyuin ka niya hanggat magsawa ka at matawa ka na lang na okay, sige, next time di mo na yun uulitin, please. Mga ganon. Yung ganong ginagawa niya guys, naulit na naman yun, mag-asawa na kami sa Mumbai. Ang nangyari naman nun sa Mumbai, ayun na naman nga, maaga siyang natulog naman, Sabi ko, isip-isip ko, bakit naman ang aga matulog nun? Parang, hindi ako naniniwala, ganon. So, nag-overthink na naman ako. Ang ginawa ko naman, minsan kasi ginagamit niya yung cellphone ko pantawag sa boss niya. Ang ginawa ko, hinanap ko yung number ng boss. Tapos tinawagan ko yon. Sabi ko, kapatid ako ni Mister. Gusto kong malaman sana kung magkasama ba kayo. Ang sagot ng boss, yes, magkasama kami. Kumakain kaming biryani ngayon, tapos umiinom kami ng 2 bote. Ang galing. Masyadong detalyado yung boss. Talagang sinabi niya ang katotohanan. Tapos, hindi ko sinabi sa mister ko na alam kong nagiinom siya at hindi siya natutulog. Nung pag-uwi niya ng ng probinsya, sa probinsya kami na nakatira eh. Parang magti 3 years na ata kami noon or magto 2 years. Ito yung isa sa pagsubok na talagang ayoko na talaga. Pakiramdam ko pag ang lalaki kasi nasanay sila na okay lang sa'yo, oo ka lang ng oo na okay lang yon, sa susunod huwag mo lang ulitin yon. Parang ginaganahan silang gawin ulit, yung ganon. Ayoko na talaga, gusto ko nang makipaghiwalay. Hindi ko gusto yung ganitong relasyon na andito ako sa bahay nyo, ang dami kong iniwan sa Pilipinas, tapos magsisinungaling ka sa akin kapag ganyan may party-party. Parang nag-iibang anyo ka kapag iba na yung mga kasama mo. Ayoko na talaga, maghiwalay na tayo. Hindi naman agad-agad na makakauwi ka ng Pilipinas, na hiwalay na kayo agad. So, ang nangyari naman nun, nangako siya na hindi niya na yun ulit gagawin, na magsisinungaling siya tungkol sa pag-iinom. Hindi naman lasinggero yung mister ko guys. Basta pag may ganyan na opisyal na pagkikita ng mga boss or ng mga kaopisina niya, matik talaga yan. Meron talaga yan silang inuman. Pero hindi sila nagiinom ng hard. Hindi kaya ng mister ko ng hard. Parang pa beer lang siya or pa wine lang siya. Ganun lang. So, sabi niya, hindi niya na yun gagawin. Hindi niya na yun uulitin kasi nga, hindi daw niya kayang mawala ako sa buhay niya. Email uwi! Talaga ba? Napakasinungaling mo. At yun na nga, doon nabuo si Shushmita. Since nung nangyari sa Mumbai na yun guys, palagi na siya nagpapaalam. Sinasabi niya na, kakain kami ng dinner and magkakaroon kami ng inuman. Siguro mga 2 bote lang or 1 bote lang iinumin ko. Tapos, uwi na kami, matutulog, ganon. So, sa akin, walang problema yon, yung nagpapaalam. Kasi at least, alam ko, diba, yung parang hindi ka magugulat na nagparty na kayo, tapos sinabi mo tapos na. Parang kakaiba yung dating, na para bang meron siyang tinatagong ginawang masama na ayaw niyang malaman mo. Parang ganon yung dating, diba? So, nitong Martes, ganun nga ang kanyang ginawa na hindi siya nagpaalam at parang ayoko siyang palipasin. Ayokong walang bahala yon na parang okay lang, trabaho yon, andyan yung boss. Hindi. Kasi, boss, ang trabaho, iba yung relasyon doon. Ang relasyon sa asawa ay iba din. Dapat, responsable ka sa asawa mo at sa trabaho mo. Kapag pagdating sa mga ganyang bagay na pag-iinom or kung ano mang ganap na tapos na yung trabaho, dapat ipinapaalam sa asawa. Ibig sabihin, pag hindi mo pinaalam, wala kang respeto or wala kang pakialam. So ayun, lumabas si angry self. So at tinalakan ko siya ng bongga, alam mo ni Tin,
Itong buhay na meron tayo ngayon, iisa lang to. At marami akong gustong gawin sa buhay ko na pwede pang magpasaya ng buhay ko. Ay wag mong sinasayang. Sino ka para sayangin yung buhay at oras ko na nag-aantay sa'yo at sinasakripisyo ko ang buhay ko, tapos ikaw magsisinungaling ka sa akin, may tinatago ka sa akin? Ay, hindi. Hindi ako papayag. Ngayon, maghiwalay na tayo, mag-divorce na lang tayo. Pero guys, itong pagsasalita ng divorce, hindi to isang beses kong sinabi. Siguro meron ng milyon. Meron ng milyong beses kong sinabi ang pakikipaghiwalay at pakikipag-divorce. Pero hindi nangyayari kasi nadadaan sa pag-uusap, nadadaan sa pag-unawa, nadadaan sa pagkakaintindihan, nadadaan sa hindi na mauulit. Alam nyo guys, sa relasyon talaga, kawawa tayong mga babae. Kaya kawawa lalo ang babae kapag mahina ang isip, mahina ang sarili, at walang paninindigan sa sinasabi. Ang dami nating sinakripisyo, ang dami nating iniwan, ang dami nating tinanggal sa buhay natin para magstay sa relasyon na meron tayo ngayon. Lalo na ang Indiano. Yes, lalo na sa Indiano. Dahil napakadami nilang kultura, dami nilang tradisyon, at pakikisamahan mo pa ang kanilang buong angkan. Napakadami talaga guys. Lahat ng meron tayo ngayon, masasayang to lahat kung hindi ka magkakaroon ng respeto sa akin. Dahil ba nasa labas ka at nakakalimutan mong may asawa ka? Sabi niya ang importante sa akin ang mga anak ko, kayo. Hindi, ang importante lang sa'yo ang mga anak mo. Pero ang asawa hindi importante sa'yo. Ang hirap makipaghiwalay na parang hindi ka mayaman. Kasi pag mayaman ka talaga, parang napakadaling maghiwalay. Parang travel ka lang, ganun. Travel ka lang o hiwalay na kayo, matagal kayong hindi magkikita, 'di ba? Pag ganito kasing sakto lang yung pera mo, pambili lang ng bigas, pambili lang ng ulam, wala kang ibang magawa kundi maghiwalay muna kayo ng kwarto. At talagang magkakaroon kayo ng time na makapag-usap at baliwalain na lang kung ano yung nangyari dahil merong mga bata na kailangan mong i-prioritize. Itong pamilya na to, yung mga anak mo na kailangan ka. Mahal pa naman namin ang isa't isa. May pinanghahawakan kami na responsibilidad sa isa't isa. Pero talagang hindi perpekto ang relasyon. May mga ganitong issue talaga ang nangyayari. Tingin ko naman, wala namang problema sa ginawa ng mister ko na nakipag-inuman siya at kumain siya ng dinner kasama yung mga boss niya. Pero bilang isang asawa at bilang isang babae na andito sa bahay kasama ang mga anak, nagkakaroon talaga ng overthink na parang hindi dahil wala kang tiwala sa asawa mo, pero nagkakaroon ka ng overthink na baka or ano pa ba ang ibang ginawa or may kapling-pling na ba. May mga ganong tanong sa isip ko guys na hindi maiwasan, kaya nagkakaroon talaga ng sama ng loob or pagseselos na kailangan kong kumpirmahin sa kanya kung ano ba talaga ang nangyari. Pero dahil siguro nakainom siya nung araw na yon, naiinis din siya sa akin. Bakit? Parang pinagdududahan ko siya. Kaya ang sabi niya sa akin, okay, isipin mo na lang kung ano yung iniisip mo. Parang pinapatulayan niya pa sa akin kung ano yung nasa isip ko. Yung ganon. Ayoko yung mga ganong sagot. Imbis na sabihin niya sa akin na kumalma ka, walang masamang nangyari, huwag ka mag-alala kasi trabaho lang yung ginagawa ko. Hindi parang naiinis pa siya sa akin So ang sinabi ko sa kanya, okay, maghiwalay na lang tayo at itigil na natin to kasi walang magandang idudulot ang ganitong relasyon kung ganyan ka sa akin na ako'y nagtatanong lamang. Kaya ngayon guys, ang gagawin ko ay gagawa ko ng divorce letter. Kung paulit-ulit lang na magsisinungaling ka, para saan pa ang relasyon na ito? 'Di ba? Sabi ko nga sa kanya, alam mo, ang sarap-sarap mabuhay sa mundo. Ayoko na lang disturbo sa buhay. Kung gusto mong maghanap ng iba at gusto mo ng kasiyahan na ganyan, go! Diyos ko Lord. Nakakasawa kayang magtimpla ng chai. Ang daming pwedeng gawin sa buhay.
na hindi mo kailangan ng asawa. Dapat ganyan tayong mga babae guys, na kahit mahal natin ang lalaki, kapag nagpakita sila ng motibo na nakakainis, na para bang nasaktan ka at natapakan ang iyong pagkababae, wag na wag kang manghihinayang na makipaghiwalay. Ngayon, kapag pinigilan ka at meron siyang magandang rason at meron siyang magandang pangako, pagbigyan mo hanggat magsawa ka. Or talagang lumalabas lang talaga ang pagiging Pilipino ko na para bang masyado akong overthinking, masyado akong OA, masyado akong madrama, or masyado ko siyang mahal, or masyado akong nagsiselos. Bakit? Mag-asawa kami, karapatan ko yun, nagsabihin yun, maramdaman yun. Ngayon, malalaman natin ang sagot bukas. Pero magsusulat na ako ng divorce letter para makatotohanan talaga na gustong-gusto ko makipaghiwalay. Gusto ko naman na talaga makipaghiwalay, guys, eh. Totoo yan. Gusto ko na talaga makipaghiwalay sa salita. Pero sa puso at isip ko, hindi ko talaga gusto. Talaga, guys. Talagang yung dinadala ko, guys, ano lang to, inis, galit, at ayoko muna sa kanya. Parang ganun. Pero sa puso at isip ko, guys, hindi ko rin talaga kaya na gawin yon. Kasi may mga bata, may mga anak na umaasa sa amin na kailangan namin panindigan ng isa't isa. Pero gagawin ko pa rin to. So, I want a divorce. Huwag kayong panghinaan ng loob kapag naiinis kayo sa asawa nyo or dahil may anak kayo kaya okay na lang na parang nasasaktan ka. Hindi. Huwag mong gagawin yan sa sarili mo. Makipag-away ka sa kanya na kung ayaw mo sa akin, sabihin mo sa akin, hindi ko ipipilit yung sarili ko sa'yo. Pwede naman kayo maghiwalay, tapos suportahan ka niya, ganun. Maraming pwedeng gawin na idea. Basta, kung ayaw niya na sa'yo, huwag mo na ipipilit yung sarili mo. Ako kasi, ayoko talaga na sa mister ko. Pero alam ko talaga sa puso at isip ko na mahal namin ang isa't isa. Talagang galit lang ako sa kanya kasi bakit siya nagpaalam nung tapos na yung party? Anong meron? Kailangan mapaamin ko siya anong meron. Pero dahil simula nung Martes ng gabi hanggang ngayong Biyernes, never ko talaga siyang kinausap. Pakita ko sa inyo yung pruweba. Binlock ko lahat ng number ng mister ko simula nung Friday. Ayan o, naka-block. Ayan, naka-block yan guys. Para makita nyo ng gusto. So ngayon, uuwi siya bukas. Pero bago siya umuwi, kailangan may divorce letter na ako. Anong dahilan ng pakikipag-divorce mo, Mrs. Carby? Naririnig niyo ba ako? Sana naririnig niyo ako, ha? Mahina lang kasi yung boses ko kasi si Mita tulog. At saka ang oras dito, 2:00 na. Mamayang 5:00 darating na yung mister ko. Kaya kailangan ko siyang sulatin ngayon. Etong salitang divorce na to, ginagamit lang namin to kapag talagang ayaw ko na. Ayoko muna siya. Kasi sa mag-asawa, guys, hindi talaga nawawala ang away. Alam nyo ba next month guys, anniversary namin. Alam nyo ang natatandaan kong memorable na anniversary namin is last year. Last year kasi niregaluhan niya ako ng camera at hindi ko ina-expect na niregaluhan niya ako ng camera. And na-appreciate ko talaga siya and nag-date din kami. Pero wala yung sobrang expectation na talagang nag-expect talaga ako kasi nga nasaktan nga ako dun sa Taj Mahal, di ba? So ngayong anniversary, hindi rin ako mag-expect. Etong ginagawa ko sa vlog ko na ito, ay wag niyong gagayahin, ha? Sinasabi ko sa inyo, kapag meron kayong tampong mag-asawa, normal naman yon na maging OA katulad ko at galit-galitan at inis-inisan. Pero wag kayo dadating sa punto na magsasakitan kayo, physical na kayong nagsasakitan. Okay lang yung nakakapagsabi ka ng masakit na salita. Normal talaga yun pag galit ka no? And mas maigi guys na iparamdam mo talaga kung ano talaga yung galit at inis mo. Ang lalaki kasi guys, hindi yan gagawa ng kasalanan na malala. Na ikakasakit mo talaga ng malala. Yung to the point na ng babae or nagkaanak or ano pa ba, na ayaw na talaga sa'yo, wala nang pagmamahal. Ayun talaga, hindi mo talaga mapipigilan yon. Pero itong mga pangyayari sa akin na hindi nagpaalam, na nag-inom kasama yung boss, napakababaw na dahilan nito guys. Pero ayoko siyang palalain or ayoko siyang sanayin.
Dahil nga ang tatay ko lasinggero, babaero. Yung mama ko kasi okay lang, o sige, okay lang, bati na sila. Parang sinanay ng nanay ko yung ganun. Kaya yung tatay ko, parang wala siyang takot na iwan siya ng nanay ko. So ako, may paninindigan ako, kaya kong iwanan ang mister ko pag hindi siya nagbago. Ang mister ko naman guys, nagbabago. Kaya lang, pagdating ng 2 years, 3 years, nakakalimot na siya minsan. So, yung sinumpaan niya na hindi na niya gagawin, minsan nakakalimutan niya. Kaya ngayon, uulitin ko ulit ang aking ritual. Huwag kayong padalos-dalos ng desisyon sa pakikipaghiwalay. Ang palagi niyong iisipin guys, ang mga anak, ang mga bata na dumidepende sa atin. Kasi sa buhay ng magulang, hindi na tayo nabubuhay para sa sarili natin. Nabubuhay tayo para sa mga anak natin. Huwag natin silang pababayaan at huwag nating hayaan masira ang relasyon nating mag-asawa dahil lang sa pansariling kagustuhan. Ngayon, kung magkatotoo man na maghiwalay kami ng mister ko, huwag niyong i-judge yung mister ko kaagad guys na ay may babae yan, ay kasi ang taba mo, ay kasi nagpagupit ka ng panlalaki, ay kasi baka nakahanap yan ng mas maganda sa'yo. Wala akong pakialam sa kung anong gawin ng mister ko or kung ano man ang ginagawa niya pag wala siya dito. 80% guys, kilalang kilala ko yung mister ko na hindi niya kayang gawin ang mambabae at makipagtalik sa ibang babae. Depende na lang kung na-inlove talaga siya. Kasi ramdam ko yun. Pero meron pa rin akong 20% na pagdududa na baka nga gawin. Bakit ko ba sinulat? Pwede ko namang i-chat. Nag-umpisa ako ng mga 2:00 ba yun? Guys, wag nyo sanang isipin na kasing galing ko si Sian at Sanbi na mag-English. Dahil hindi. Yung English ko dito ay napaka-basic lang at saka maiintindihan agad. Hindi malalim. So, to ni Tim Carby. First of all, being a parent is not tiring. Being your wife is not tiring either. But it's tiring to be understanding wife, especially when you're away from home for a long days and it feels like you're a different person. In this relationship, I only have one simple request. Be honest in the relationship and tell the truth even if you are not asked. Especially when you're not here and we're not together. But that seems difficult for you, especially if your boss is with you on your business trip. No matter what your decision in life is, I'm ready to accept it. I don't like your answer that I'm with my boss and there's nothing I can do. Sorry. This is not something that happened once. You've done it too many times. You lose your respect and you forget about concern and sacrifice. Is it hard to tell the truth because you can't enjoy it? So you only tell it when it's over because you're done enjoying it? I know your boss is important during work hours, but when work is over, it's your obligation to tell your wife the truth before the party even happens. To you, it seems like there was nothing wrong with what you did. That's what you thought. There's nothing wrong with what you said, but a lot. You made me feel like I had no right to be angry or annoyed because your boss was with you and I just needed to understand that. It's tiring to understand that you only care when you're at home because you're hungry and I need to cook for you. In this relationship, you should not include other people because in this relationship, it should be just the two of us. There should not be any other people added. We should be the only one who have responsibility. You seems like a very nice person in front of your coworkers, but when I'm the one chatting or on the call, it's like you don't even know me. You forget your responsibility as a husband. If you're tired to this relationship,
I'm tired too. I'm tired of cooking for you and making you chai. I want to remind you of the sacrifices that made me come here to India. Tandaan mo yan, Nitin Karbi. I have many dreams that I wish I could fulfill with more joy and success. But I'm in the situation where I can't make my own decision because I have a small children who depend on me. And they need you too because we should be a team as a parents. How can we fulfill the teamwork of parenting to our children if you show a lack of respect and concern for the mother of your children? It's tiring to always have to understand and adjust to a situation that has already happened. It's uncomfortable because there are so many excuses instead of telling truth. If you really can tell the truth and speak with concern for our relationship, what's the point? Let's get a divorce. So, yun ang aking letter. So, ngayon, i-stapler ko to. Diyos ko, 3:00 na. Ang haba naman ng sulat mo. Pwede namang i-chat mo na lang yan.